Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina Espaloma at ngayon lalahat ko ang natutunan para sa daily devotion na pinamagatang God hates sin and He demands justice. No? Last series na Loving God is Hating Sin. So yung scripture po natin ngayon is Isaiah chapter 53 verses 4 to 6 and sinasabi na, surely He took up our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Sa Tagalog naman po is, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuturing siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan, kasamaan. So yung katuruan po natin ngayon is number 1, God hates sin and He demands justice. So walang kasalanan na pwedeng natin gawin na hindi paparusahan ng Diyos. Kahit napakaliit man niyang kasalanan na yan, lahat ng ating mga kasalanan is paparusahan. Kasi kahit maliit yan, nakalista yan, no? Nakasulat yan sa libro ng Diyos na, yung mga nagagawa natin kasalanan. And kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan dahil siya ay banal, di ba? Si God is walang bahid ng kasalanan. Imbis na tayo dapat yung nagsasuffer sa krus ng Kalbaryo, gumawa ng Diyos ng kaparaanan para hindi na tayo magsuffer doon, no? So God hates sin and He demands justice. Number 2 is God condemns sin in the body of Christ. Yung kasalanan natin is pinarusahan sa katawan ng Panginoon, ng ating Panginoong Hesukristo. Imbis na tayo yung nasa kalagayan niya, pero si Jesus Christ yung sumalo lahat ng yun. Lahat ng kaparusahan, hustisya, at mga kasalanan. No? God condemn. Hinatulan, pinarusahan ng Diyos ang lahat ng kasalanan. And sa katawan yun ni Jesus Christ. At ayan, kung tayo mananampalataya kay Jesus Christ, no, is para pag tayo naman nanampalataya kay Jesus Christ, kumbaga tayo ay mailigtas, di ba? God condemns sin in the body of Christ. Next is God crushed the Son, save the children. Isa lang po yung anak ng Diyos, which is si Jesus Christ lang. Dahil sa agandahan loob at pag-ibig sa atin ni Kristo, siya na ang nag-volunteer na sumalo lahat ng ating mga kasalanan, no? Siya na yung pinarusahan. God crushed the Son to save the children. So, wala tayo may pagmamalaki sa harap ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. Hanggat di tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan at tanggapin ng ating Jesus Christ sa ating buhay, sa ating puso, ang galit ng poot ay mananatili sa atin. Pero, kung tatanggapin natin ang ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo at ang galit at poon ng ating Diyos is mapapawi, no? At ang hustisya ng Diyos ay mapapawi na rin. Nawala na sa atin. Ang natira sa atin, pure love and grace of God. So, God crushed the Son to save the children. So, bilang katuruan, bilang application, number 1 is the heart of the gospel. So, yung the heart of the gospel, ayun po yung ating application. Number 1 is, believe that Jesus bore our sins and was punished on our behalf. No? Sa 1 Peter chapter 2 verse 24 and Romans chapter 8 verse 3. So, si Jesus yung pinarusahan instead na tayo. No? Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 3, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so, He condemns sin in the flesh. Kumbaga si Jesus Christ na yung naging sin offering natin. Kasi nga, gusto nga ng Diyos is iligtas tayo sa ating mga kasalanan. So, isinugo niya kanyang anak si Kristo bilang maging son offering. So, believe that Jesus bore our sins and was punished
on our behalf. Number 2 is believe that Jesus cancel our debt and all our pending cases. So, panampalatayan natin ang ating Hesukristo. Dahil kinansela niya lahat ng pananagutan, yung lahat ng listahan natin mga kasalanan, kinansela niya lahat yon. Ipinako siya sa krus, no? Ipinako niya lahat sa krus. Lahat ng kasalanan natin ay paparusahan ng Diyos, no? Kung wala si Kristo sa ating buhay, tayo yung sasalunod. Tayo yung mabubugbog, malalatayan, ipapako sa krus po. Ganun po yan, no? So, lahat ng kasalanan natin is binayaran na ni Kristo. And we are declared righteous. So, believe that Jesus cancel our debt and all our pending cases. Sabi sa Colossians chapter 2 verses 14. And lastly is believe that Jesus died and lives again to give us new life. So, sabi yan sa Romans chapter 6 verse 4. And ang kadahilanan ng pagkabuhay ulit ni Kristo ay bigyan tayo ng bagong buhay, no? Tayo ay ginawang Kristiyano, so magpa-Kristiyano tayo. So, tinuring tayong anak ng Diyos, kaya magpaanak tayo sa ating Diyos. Ayun nga po yung sinasabi ni Pastor. And iniligtas tayo ng Diyos, so panampalataya natin ating Panginoong sa Kristo. Namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. So, the more you love Jesus Christ, the more you hate Sin. And muling nabuhay ang ating Panginoong Kristo, para bigyan tayo ng bagong buhay, upang sakupin ang buhay mo at pagharian tayo, at ikaw ay mabago. So, ayun lamang po aking tunan para sa daily devotion, na may matutunan tayo, and ma-apply natin sa iba, ma-share natin sa iba, no? And ayun nga po yung last series na Loving God is Hating Sin. So, pagkamuyan po natin ang ating mga kasalanan para sa ating Panginoong Kristo. Kapag mahal mo ating Panginoong Kristo, ang ating Diyos, is kakamuyan mo yung ating mga kasalanan, no? And magalit tayo sa mga kasalanan na ating ginagawa. And syempre, pag-isihan natin yung tumingi tayo ng tawad sa ating Panginoong Kristo. So, ayun lamang po. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.